Okay, good morning mga ka-farmer. Tingnan muna natin tong talong natin mga ka-farmer. Nawawala na yung Phomopsis blight dito mga ka-farmer. Kasi nga inatake ito ng Phomopsis. Dahil yung ginawa natin dito, binunot yung luma. Tapos tinaniman ng bago. Agad hindi na nga ito kinocultivate, diretso na returning crop. Kaya yun, common na problema dahil itong talong is host talaga to siya ng mga ganun na mga sakit. Pagkatapos nung unang spray natin, na control na agad, tapos pinapalo-upan pa natin, kaya yun nawawala. Yung ginamit ko na pang control ng Phomopsis blight is pyraclostrobin, yung active ingredients, yung sa Bioagronica, yung Magica. Pero maraming mga ka-farmer, mga maaring gamitin na pang control ng Phomopsis blight, pero dapat lang nasa tama yung pag-perform. Ang ginawa natin is nag-spray tayo sa pinakakatawan talaga una, na basang-basa talaga pahulog hanggang sa puno. Pagkatapos inisprayhan na natin buong puno. Bali yung sa umpisa pinufocus muna natin yung katawan hanggang sa parang dumadagay-day siya pababa sa puno hanggang sa ugat. Kasi pag magdi-drenching tayo, epektibo rin para ma-absorb nung tanim mula sa ugat hanggang sa buong sistema ng tanim, pero mas magastos. Pero kung makukuha pa naman sa spray lang, mga ka-farmer, para mas makakatipid tayo. Basta ang importante masusolve yung problema. Ito medyo malaki na, mahahaba naman yung mga bunga nila. Yan. Ganito, okay naman. Tapos para sa pag-control ng Phomopsis blight mga ka-farmer, maraming uri active ingredients yung sasabihin ko. Mancozeb, uulitin ko kasi sa nakaraang vlog, nakaraang content natin is sinabi ko naman doon, pero may iba na nagtatanong pa rin kung ano. Pinaka common, Mancozeb, then Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Difenoconazole, Tribuconazole, Carbendazim, may iba pa, marami po, may ibang mga active ingredients pa, nakalimutan ko. Pero kahit kahit yung chlorothalonil makuha na rin niya, kaya na rin yung Phomopsis. Kaya hindi gaano problema pag atake na yan. Maraming option, marami tayong magagamit para sa pag-control. Sa insecticide naman mga ka-farmer, ang ginagawa natin dito is nag-organic tayo. Yung pangalan nito, Bioagronica, na mga insecticide. Tapos hinaluan natin ng tonic, Bioagronica din. Ang pag-i-spray natin is alternate. Gumagamit ako ng synthetic dito na insecticide. Halimbawa ngayon, Bio-Optimax at saka Extra Tonic yung ginagamit ko. Ang next niyan, kasi dalawang beses, isa hanggang dalawang beses tayo nag-i-spray sa isang linggo, susundan ko yan ng synthetic. Tapos balik na naman yung
organic. Ang synthetic na ginagamit ko is sa ngayon, hindi pa ako nag-switch sa iba. Kasi medyo ano pa naman, ni-alternate din naman natin, at saka nakikita ko wala pa namang immunity na nakikita ko. Abamectin at saka Profenopos pinaghalo ko. Bali 10 ml ng Abamectin, 10 ml din ng Profenopos. Organophosphate yung Profenopos. So mabaho talaga. Yun lang ang ginagawa ko mga ka-farmer. Then minsan na papalitan ko rin yung Bio-Optimax ng Formula 1. Pero tatandaan mga ka-farmer, bawat gamit mo ng pangalan nito ng insecticide na organic, dapat may halo din na tonic, either biotonic, extra tonic, or megatonic. Yung megatonic mga ka-farmer, ibang kumpanya yon, pero ang ganda ng epekto niyan. Pero yun nga lang, medyo masakit talaga sa bulsa, sobrang mahal. Nasa 1,400 yata siya ngayon, pero bakit ko nasabing mahal? Dahil yung dosage niya sobrang taas, nasa 50 ml. Itong epekto malinis. Sa awa ng Diyos wala namang walang insekto. Tapos yung dito, yung bunga, okay naman, sila uniform, ganito naman talaga yung mga bunga. Yan din, itong damo tumubo na naman. Hindi ko muna agad-agad na kinuha kasi mainit ang panahon, walang ulan. Yan, walang ulan dito. Tapos sa foliar mga ka-farmer, maliban sa tonic, ang ginagamit ko dito is Kaiser at saka yung Prince. Kasama lang din yun sila sa Kaiser. Yun ang ginagamit ko dito. Yung pag-i-spray ng foliar, every time din na nag-i-spray ng insecticide, pero hindi ko hinalo yung foliar na yun sa sa product ng Agronica. Ini-special ko talaga yan sa pag-i-spray. Medyo marami yung mga maliliit na sumusunod, pero itong mga malalaki hindi, sakto lang. Yung maliliit ang medyo marami, yung mga sunod masusunod pa na bunga. Uniform sila. At shout out sa sa seedling provider natin ito, pobreng magsasaka. Kung sinong may kailangan ng seedling, contact niya lang yung pobreng magsasaka na Facebook. Then around Mindanao, maganda yung seedling nila, healthy, hindi kayo problema sa healthy talaga yung nila, yung seedling. Yung dito, yung mas nauna natin ng pagtanim doon, ganun pa rin, ganun din yung bunga, pareho lang. Nga pala mga ka-farmer, pag mga ganito, minsan may medyo kulot, parang tubiko yung dahon, makonsidera natin to na tubiko mosaic. Minsan kasi nalalaglag yung mga bunga nila dahil yung mga ganito, yan, nalalaglag kasi hindi na siya makapag-process ng maayos ng photosynthesis dahil may sira yung dahon. Ganun yun, kaya dapat maprotektahan natin na hindi talaga mangungulot. Dapat yung talong, dapat ganito talaga yung dahon. Yan, dapat healthy talaga. Kahit saan naman, pantay naman yung bunga nila.
pareho naman yung quality. Okay, yun lang muna mga ka-farmer, hanggang sa susunod i-update ko na lang to uli. At laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawa ang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Bye bye.